Alam niyo ba noong martial law, may mga lugar sa bansa na halos walang kalayaan ng mga tao? Tama ka dyan, maraming kwento ng takot at tapang noong panahong iyon. Pero sa episode na ito, maririnig natin ang mga kwento mula sa mga nakaranas mismo ng martial law. Kaya stay tuned, dahil dito sa Boses na Nakaraan, matututo tayo mula sa karanasan ng ating mga panauhin. Ngayon nga partner, kasama natin ang dalawang magi-interview sa dalawang nakaranas at nakasaksi ng martial law. Talaga partner? Sige, pakilala mo na. Please welcome Binibining Bernardo at Ginoong Buenviaje. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ngayon, makakasama natin ang isa sa ating panauhin na personal na nakaranas ng martial law. Isa po itong napakahalagang pagkakataong para marinig natin ang totoong kwento mula sa isang taong tumira sa panahong iyon. Para po magsimula, nais naming itanong, ano ang inyong naging pakiramdam sa paligid noong panahon ng martial law? Tatakot. Bakit po kayo natatakot? Siyempre, first year college pa lang ako noon eh. O, tapos, ano po naging pakiramdam niyo? Natatakot kami dahil ang daming sundalo na nakapaligid sa school, sa university. Pagka kami yung aming samahan, fraternity namin, na ikinulong na yung mga ka-brother namin, yung mga senior namin, ikinulong na. Mag second year college na kami noon, mag-enroll kami. Hindi kami maka-enroll dahil saka yung landlady namin hinuli na. Kasi mga aktivista kami. So, para po sa inyo nakakatakot nung panahon ng martial law dahil kasama po kayo sa isang fraternity or sorority. Tama po ba? Hindi kami makapasok dahil hinuli na. Pagka itinuro kami ng miyembro, hulihin din kami. Marami na kaming mga member na nahuli. Ayan, salamat po. Pangalawang katanungan, ano naman po ang pinakatumatak o pinakamahalagang pangyayari noong panahong iyon? Basta ang mga sundalo. Mga sundalo, ano pong meron sa mga sundalo? Kasi basta nagsasalita ka ng hindi maganda sa Hindi ayon sa... sa gobyerno nila, may narinig na mga sa gobyerno. pinaparusahan. Yun nga iba, Kinukulong. Kinukulong talaga. Hindi na nakakalabas. Yung iba dinadala sa bundok. Ano pong ginagawa sa bundok? Tinuturuan. Kasi nga mga aktivista nga. Para naman po sa huling tanong, paano po nakaapekto ang martial law sa inyong araw-araw na pamumuhay? Nahirapan kami kasi nung first day na kami, nahirapan kaming mag-enroll. Dahil mahigpit nga noon eh. Higpit. So, di na po kayo nakakapasok noong martial law? Hindi. Kasi mahirap nga para sa amin kasi nga kami, yung aming samahan, pinagbibintangan ng mga aktivista. Yung samahan namin. Kasi pag nakuha ng ka na aktivista ka, ikukulong ka talaga. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Napakalaga po nito para mas maintindihan ng kabataan ang panahong iyon. Partner, ang bigat pero napaka-informative ng kwento ng unang panauhin natin. Tama ka dyan. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa nakaraan. May isa pa tayong panauhin na magbabahagi rin ng sarili niyang karanasan noong martial law. Kaya naman para ipagpatuloy ang ating talakayan, narito naman si Ginoong Buenviaje para sa ating ikalawang panayam. Maraming salamat. Ngayon makakasama naman natin ang isa pang panauhin na dumaan din sa mahirap na panahon ng martial law. At tulad ng una nating nakausap, mahalaga ring marinig natin ang kanyang bersyon ng kwento. Una po, nais kong sanang itanong, ano ang inyong naramdaman o naging pakiramdam noong panahon ng martial law? Nung mga panahon na yun, yung naramdaman ko ay takot sapagkat nung mga panahon na yun ay nagkaroon ng maraming pagbabawal ang ating Presidenteng Marcos dahil nung tinatag niya ang martial law, marami siyang pinagbawal tulad ng bawal yung magsalita ka ng laban sa Pangulo o bawal kayong gumawa ng isang grupo o anumang samahan. Ito'y kanyang pinagbabawal dahil sa kadahilanan na ito yung nagdudulot ng pag-aklas ng mga tao laban sa kanya. Okay po. Para naman po sa ikalawang tanong, ano ang pinakatumatak o pinakamahalagang pangyayari noong panahon ng martial law? Nagkaroon ng siyempre yung takot kasi hindi mo magawa yung gusto mo, hindi mo masabi yung expression mo kasi nandiyan yung mga militar na pwede kang hulihin o anumang oras pwede kang ipakulong. Ayan, maraming salamat po sa mga ibinahagi ngayon. Para naman po sa huling katanungan, paano po nakaapekto ang martial law sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Yun nga, gaya ng sinabi ko ng na malaki kasi unang-una hindi ka makagalaw. Hindi mo magawa yung gusto mo, lalong-lalo na gusto mo mang magkaroon kayo ng banding sa pamilya, hindi pwede kasi nga pinagbabawal yung pagpupulong noon o anumang kasiyahan sapagkat ito'y inaakusahan ng Pangulo na ito'y pag-suway sa kanyang pag-uutos. Ayan, una po sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Mahalagang narinig namin ang mga kwento ninyo para sa mas maunawaan natin ang pamumuhay noong martial law.